Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag limakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw punaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tumangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Biyernes mga kabiyanan, July 18, 2025. Ang inkaupod ninyo, Hope Torichante kag welcome na sa Iloilo Morning. Mga kabiyanan, isa ka maulanon nga aga sa ato, no? Actually gadulom-dulom diri sa syudad sang Iloilo. Well, may ara kita no sang ginabantayan nga bagyo and at the same time may ara man sang epekto sang habagat diri sa aton sa mga area sa Western Visayas. Kamusta ang inyong mga kahimtangan no? Ginapangabay namon nga hilway kamo sa mga katalagman, especially may mga reports kita no nga may mga areas sa Region 6 sa Panay and Negros Occidental nga mga ginbaha. And also may mga kabalayahan nga apektado sa nga landslide kahapon no sa probinsya sang Antique, 4 kabalay ang nahalitan bangod sa nga landslide. So hopefully sa iban nga mga areas wala na no sang halit ining bagyong Krising and ang habagat no, and sa mga areas naman yung ginbaha, ginlandslide, no, kabay pa nga hindi na masulit. Ginapangabay nato, or ginapangamuyo naton ang safety sa aton nga mga kauturan. I-check naton mga kabiyanan ang lakat sa panahon sa Pag-asa Iloilo mga kabiyanan. Sang away, pangabuhita, matauhay, inday, sa tugan ko kapanalan. Baloon naton kung diin na ayman no ang bagyo nga si Krising, and kung may ara sang gale warning nga ginpapagwa no ang Pag-asa sa mga baybayon sakop sa Western Visayas. Panglakat, matakugang mudlat sa imo kagayon, matakugang ilipat ang imong aso. I-check man naton later mga kabiyanan with PDRRMO Iloilo kung kamusta ayhan no ang aton nga mga areas diri sa probinsya sang Iloilo. Kay later makaupod naton si Sir Heman Saraza, ang head no sang Emergency Operations Center sa probinsya sang Iloilo.
imo pag-iay si tutok katulog ang laway. Ang aton nga Office of the Civil Defense mga kaabyanan nagatutok man no sa sitwasyon diri sa aton sa Western Visayas. Muyuhong Naghahatag sa aton sa update kung kamusta no ang mga kaimtangan sa mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. sa imo panglakat, matapugang mutlat sa imo kahagayon, matapugang lilipat ang imo nga supat, malapor sila na ang dugan ko inday. Kay gali na gumba, wo, yeah. Kay gali na gumba, wo, kay gali na gumba. So mga kaabyanan, itingwaan naton yo nga maisa-isa hibalo ang mga kaimtangan sa mga areas diri sa probinsya sang Iloilo. Sa siningat inyon mga kaabyanan, makaupod naton ang hepe sa PDRRMO Iloilo Emergency Operations Center, si Sir Heman Saraza. Agod nga hibaloon no ang pinaka-latest nga sitwasyon no sang probinsya sang Iloilo bangod sang Bagyo Cruising, and also kung may ara sang epekto ining habagat sa mga areas no sang probinsya. So yari sa ato nga piyak na linya si Sir Heman Saraza sa PDRRMO Iloilo Emergency Operations Center. Sir, kamusta ang aton nga probinsya sang Iloilo no? Kamusta ang kahimtangan sang Iloilo bangod sining malain nga tiyempo? Yes, ma'am. Good morning. For the province of Iloilo, ma'am, the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, naka-raise na kami, ma'am, sa among alert status into blue alert status. And we keep on monitoring, ma'am, sa latest weather update issued by Pag-asa. And we have alerted also all our partner in the areas, ma'am, sa bilog ng probinsya sa Iloilo. Sir, may mga kauturan ayhan kita no nga ginpang evacuate, preemptive evacuation o forced evacuation bangod sang epekto sining Bagyo Cruising, Sir Heman. Yes, ma'am. For today, ma'am, ang record namin diri is ang municipality, ma'am, San Joaquin, kanina sa aga, na report nila, may nakita ng 50 na preemptive evacuation sila, ma'am. Although wala pa naman malabot, ma'am, sa tubig nila sa mga location, but hindi pang-evacuate nila sila. And they prefer, ma'am, to stay sa ila, mga family, kahit daw wala man siya na magbugay ang tubig, nagbalik mo sa dayan. But we opted to suggest, ma'am, sa ilang engineering laws na monitor pag kung makita natin na continuously nagdadamol sa gitanuran at nagtaas ang tubig, then we'll put them into evacuation centers. Pero sa sundan, ma'am, wala ito nila na evacuation centers sa engineering laws sa Mapin. Sir, maliban sa Banwa sang San Joaquin, may mga flooded areas bala kita, sir, diri sa probinsya sang Iloilo nga naapektuhan no sining bagyo. Yes, ma'am. Sang 14, may pagmakati kami maglumtad sa San Dionisio, Pagsahoy. So, they were evacuated sa ilang evacuation centers. Kaya ginatagan na sila, ma'am, sang assistance ng ating local government unit. Kahapon, may nakita mga intense rainfall, nabatsagan man sa mga kumanuhanan, sa Lambunaw, Haniway. But in few hours, nag-subside man siya ng tubig, nag-impact man ang rainfall. So may mga kauturan bala kita, sir, nga ginpapauli na no sa ilang mga puluyan, or may mga kauturan pa kita nga ara sa gihapon sa mga evacuation centers naton? Yes, ma'am. As of this broadcast time, ma'am, wala nakikita sa tanan natin ng LGUs, wala nakita sa kauturan na ara para sa evacuation center. They were all assistance ang ating mga engineering laws, together some effort man sa ating partner agencies, sa ating Philippine National Police, sa Bureau of Fire, at sa mga local responders natin mga negative na kita, ma'am, sa interprovince of Iloilo sa Bansang Dahis.
That's good to hear, no? Kahit wala na kita sa mga evacuees. So hopefully, safe ang aton nga mga kauturan diri sa probinsya sang Iloilo. Sir, what about sa aton nga mga in-person classes, no? Diri sa probinsya sang Iloilo, do we have a data, no? Kung pilaayan ka mga LGUs ang mga nag-declare, no? Sang suspension sang in-person classes, Sir Heman? Yes, ma'am. For suspension of the classes, nakikita man by virtue of executive order of the local chief executive o kung ilang mga mayors. Yung first district nga, kita na isyuhan sa EO sa ilang mayors ang magiging gimbal o ton and sa Joaquin. All others, ma'am, suspend sila sa klase base sa depend order, no? Na pwede sila pa-cancel sa klase automatic kung naka-orange rainfall ang ilang area sa ilang mga eskwelahan. So, for second district, nakakita suspension sa Pabilla, Halimudyan, Leganes, Leon, Lucena, and San Miguel. For third district, Lambunao, Bingawan, Maasin, Potocan, Haniway. For fourth district, we have Dumangas. And for fifth district, San Dionisio. This is the initial pa lang, ma'am, na report nila about sa amon by 6 a.m. today regarding suspension sa classes sa ating mga Bluetooth. Sir Heman, what about ang aton nga mga dalanon, no? Sa probinsya sang Antique, kahapon may mga areas nga not possible but of course nag-subside man ang tubig. What about sa province of Iloilo? Yes, Sir Heman, no? Kamusta ang mga dalanon naton sa probinsya sang Iloilo? Yes, as of 6 a.m. today, ma'am, ang report sa amon sa Talang Intermos natin, all roads and bridges, ma'am, pasabol sa tanan natin ng local government unit in the province of Iloilo. Pasabol kita, ma'am, wala damage sa roads, wala damage sa bridges natin. Sir, para sa aton nga mga kauturang Ilonggo, no, nga wala pa sang ideya, ano bala yung mga bodies of water nga ginabantayan nato, no, every time nga mag ulan-ulan diri sa probinsya sang Iloilo, yung mga areas, no, nga may posibilidad sang pagtaas ang level sang tubig? Yes, ma'am. We are closely monitoring, ma'am, ang aton ng mga dams. We have installation ng aton ng dam natin sa Barangay Campo San Miguel. We have Halacor Dam, siya ang Murmuro Dingli, Maratak Viejo Dam, Barangay Rizal, Maratak Viejo, Suwagi Dam sa Barangay Tularucan, Nina, Santa Barbara Dam sa Barangay Tumay, Santa Barbara, and Sibalong Diversion Dam, siya sa Barangay Anunang Leon. Siya mga ang gininigalid ng ating mga major river systems, at siya ang parameters na ginaaligmat sa mga respective engineering o sa makatag sila sa warning sa mga downstream natin ng kabanwahanan. And we would like to share also na we have intensified our information gathering. Atong areas naman sa pinakababaw sa mga kabukiran, sa na-mention ko ng mga river system, na may mga spotters kita dito na in the event na magdamurulan, nagmatumaton sila naman bawal sa aton ng engineering laws. Naghatag sila abiso na nagdamurulan, let's say before 30 minutes for an hour. Then for the following barangays, adjacent barangays, to prepare mo kung ano gigman at kung magdamol, gigman ang ulan, at kung magpanaok ng tubig, then ano na siya, ma'am, diretso na siya sa kanan-kanangan one downstreams going to Iloilo City. Sir, ang ini nga mga kasubaan nato nga ginabantayan, no, kamusta ang level sang tubig? Ara bala sa normal level o kung naglabot ini sa critical level, Sir Heman? Yesterday, ma'am, kita mo nakalabot siya sa alert level. But for now, ang information na nag-abot dito sa amin as of 6 a.m., normal na siya, ma'am. Ang iban 1.2, 1.5, 2.5 is the maximum. So, makahambal kita, ma'am, na nag-back to normal na tanan-tanan natin yung water, level sa water sa ating mga sapat at kasubaan. Sir, last na lang, no, I know very masako gid ang aton nga mga responders, mga katapos sang PDRRMO kag ginalauman, no, nga hindi lang subong nga adlaw ang epekto sining krising. So, Sir Heman, ang imo mapanugyan sa mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo. Yes, ma'am. Today, ma'am, at alas 9 sa mga agaw, we will be having a meeting sa aton mga panangyan diri sa Emergency Operation Center namon sa magsasaysay na pass
mag-consolidate kami mga makukuha sa latest information sa ila at additional inputs and recommendations from their end kung ano pagitan mo natin para makausangkat rin natin ang pag-servisyo at pag-aligmat sa bidong na probinsya sa Iloilo. And basic ka naman sa hapon, we will talk with the governor also para mapaabot na ng Montego ang preparasyon natin at ang ginagawa no, sa atong mga kabaluhanan lead by our engineering office para na maging safe na ang focus na probinsya sa Iloilo. Sir, with that, no, madamo gid nga salamat sa imong tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, and thank you very much no sa inyo man nga serbisyo para sa mga kabanwahanan no kag syudad diri sa probinsya sang Iloilo. Sir Heman, maayong aga. Yes, thank you very much, ma'am, on behalf of our governor, Lord Toto, our Department of Colonel Salinas, the rest of our division chiefs, ang Emergency Operation Center sa PDR Iloilo, nag-aligmat din kag nag-bantay no para sa kahilwayan at sa safety natong tanan sa Bidong probinsya. Thank you very much. Nabatian mga kaabyanan si Sir Heman Saraza, ang hepe no sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Iloilo Emergency Operations Center. Si Tuto gatulo ang lawan. We're happy to know no nga gasubside yung tubig baha sa mga areas diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Nakapauli naman ang aton nga mga evacuee sa probinsya. Hindi mapunggan And we're happy to know man nga ang aton nga PDRRMO on top no of this situation kay tibalan naton sila gid ini ang una nga depensa sang aton nga probinsya no every time nga may ara sang kalamidad o kon emerhensya no. That's why saludo gid kita sa mga responders naton, rescuers naton, mga miyembro sang DRRM offices naton diri sa Western Visayas. Siling sang Abay paano nga wala na sang halit nga matugay ning tropical depression and habagat no sa probinsya sang Iloilo and the rest of Western Visayas. ay siling man sang mo nanay. Diri ka lang istang sa balay. Agutan ng kami malipay. Ay By the way, sa may province of Antique, segue lang naton mga kaabyanan kay isa man inino sa mga apektado every time habagat season kag rainy season no. ang dugan. So nagpasaka sila ya sang red alert status effective yesterday mga kaabyanan, July 17. Again no, i-compare lang naton sa province of Iloilo. Ang sa province of Iloilo, based man sa ato nga interview with Sir Heman Saraza, ang Emergency Operations Center sang Iloilo ara sa blue alert status. Meanwhile, sa province of Antique, no, ara sila ya sa red alert status. Pati siling gani ni Sir Broderick yan, no, may mga augmentation of personnel and assets sila kahapon starting yesterday because nga ining epekto bala no sa nga bagyo and habagat sa probinsya sang Antique. Ato ya may mga suba man sila no kag may mga baybayon man, so insulod sang tubig baha no kag may ara man nga mga areas nga kung sa diin natabunan sa duta because of landslide no ang pila ka mga balay, 4 ka balay no, sa Banwa sang Sebaste, isa ang totally damaged, 3 ang partially damaged. So as of midnight mga kaabyanan no 12 a.m. rather sang July 18 subong adlaw ina Biyernes nga adlaw, ang Sibalom River ara sa normal level, ang Ipayo River normal level, ang Paliwan River, Kagaranan River, Kairawan River, Dalanas River, Tibiao River, Bakong River kag ang Binangbang River sa probinsya sang Antique ara sa moderate level. Hindi mapunggan. Hay. Meanwhile, no, ang Lipat Seaport
sa Kulasi Antique, currently not operational based sa status no sang port nga ginpagwa sang PDRRMO Antique. May ara man sang power interruption nga na eksperyensyahan ang mga Antiqueño sa may Banwa San Sebastian no bangod sang malain nga tiempo, and currently mga kabyanan ano lang nato no isa-isawon lang naton yung mga banwa nga nag-declare sang suspension of classes or in-person classes for this Friday no July 18. Ini ang banwa sang Kaluya, San Jose, Patnongon, Sibalom, Tobias Fornier, Belison, Valderrama, Hamtik, Aniningi, Bugasong, Pandan, San Remeo, Libertad, Barbasa, Tibiao, Kulasi, and Sebasti. Ang ini mga kabyanan na na-mention, preschool to senior high school, no? Meanwhile, ang banwa sang Lawaan, all levels ang suspension of in-person classes. Si Tuto Gato. Sa Sebaste man mga kabyanan, may ara sang resumption na no sang work. Kay kahapon ginsuspend ang work sa munisipyo sang Sebaste. Meanwhile, subong nga adlaw sa Biyernes naman niya, nag-resume na no ang trabaho sa munisipyo sa Sebaste. Mata ko gamudlat sa imo kagayon, mata ko galilipat ang imo nga supat, malapor sila na ang dukan ko inda. So based sa pinaka-latest nga progress reports ng PDRRMO Antique mga kabyanan, ara sa 83 ka mga barangay sa probinsya ang apektado sang Bagyo Krising kag sang Habagat, kung sa diin masobra 3,000 ka mga pamilya ang apektado o kon 12,000 families or rather 12,000 individuals sa 3,000 ka pamilya. Diri ka lang isang sa balay, agutan ng kami malipay. Initial report pa lang ina mga kaabyanan, hopefully di na magsaka ang ini nga numero kag makabalik na no ang aton nga mga evacuees. May mga evacuees kita mga kaabyanan sa province of Antique, may ara man kita sang mga pumuluyo no nga temporarily nag-seek shelter sa ilang nga mga friends, relatives no, and may dyan man nga wala sang kumbaga nagstay sa ilang nga mga puluyan. Kung wala man lang sang threat or imminent threat mga kaabyanan sa inyong nga lives no, of course wala man kamo ginapa forced evacuation, pero ang na-encourage no sa PDRRMO Antique no preemptive evacuation or forced evacuation kung may ara sang imminent threat no o kung peligro sa inyong komunidad because of bagyong Krising and Habagat. I-check man naton later mga kaabyanan ang kahimtangan no sang duwa ka residente sang Sebaste nga ginbalita no una nga ginbalita nga nadula kung paluon naton, hopefully nakita na no ang ini nga 2 missing individuals. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:55 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pagtutok diri sa Iloilo Morning sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto naton pasalamatan si Sir Heman Saraza, ang head sa PDRRMO Iloilo Emergency Operations Center na naghatag sa aton no sang latest report kung sitwasyon sa province of Iloilo. Sa imo yung nga tunay. Siyempre gusto man naton sa ang pasalamatan no ang aton nga mga katuwang technical sa engineering team diri sa studio, Sir Alan Defante sa transmitter, Sir Jeffrey Betita. Lakat matakugang mudlat sa imo ka. Mga kaabyanan sa ngalan sa inyong regular anchor Janelle Baclay, nang ikaupod ninyo Hope Tarichante kag ini ang Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.